Mr. Chairman, going to the second item, the leaks, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I've studied all the laws and the circulars involved in leakages. Mr. Chairman, again, without going into the intrinsic substance of what the committee is digging in right now, Mr. Chairman, and without touching base on the evidentiary facts as well as the ultimate facts, Mr. Chairman, pinag-aralan ko po, Mr. Chairman, na yung leaks pala ay, if I define the leaks, it would refer to unauthorized disclosure or release of information that is classified or protected by law. So, Mr. Chairman, pinag-aralan ko po, lumalabas na wala pala tayong batas tungkol dito. We only have a circular. We only have a circular circa 1964, and the other one is 1968, and the last one was 2007. If I can ask Nika, do you concur with that statement? Meron ba tayong batas? No, Your Honor. Classified information, walang batas. Only the memorandum circular. Memorandum circular. Again, coming from the executive branch. No law passed by Congress whatsoever. None, Your Honor. None. But what about the circular coming from, was that from Malacanang? Yes, Your Honor. Meron ba hong penalty yon? There are certain provisions as provided by the memorandum circular, but Imprisonment? kasama na yun, Your Imprisonment, Honor, fine? pag, in cases of violations of the... Again, you have to read it again. I think what we have right now is just administrative sanctions. Yes, Your Honor. Kasi yung ipe-penalize ay yun lang bahagi noong nag-leak na agency. Kung ang nag-leak ay tiga DND, tiga Coast Guard, yun lang paano kung sibilyan? Wala, di ba? No, Your Honor. Okay. Yusek Vasquez, with your permission, Mr. Chairman, tama po ba ito na... Alam mo, nakapaka-importante nito sinasabi ni, ni Tolentino, Senator Tolentino. Kasi we have to understand na this hearing, it's not about yung subject, which is Marcos at saka si Maricel Soriano being a drug addict. Okay? Hindi po yun ang purpose ng hearing. Ang purpose ng hearing is in making a law para ho sa mga leaks na tinatawag. Kasi sinasabi nga ho ni Senator Tolentino dito that there is no law para magparusa sa isang tao na nag-leak ng dokumento. Naintindihan ho natin. Napakaganda ho na dapat dun pa lang, sa simula pa lang, ma-establish na ho natin ang reason kung bakit may Senate hearing tungkol dito sa PDEA leaks. It's about the leaking of documents from the government. Do we have law o we do not have law? Kung wala, abay dapat gawaan natin ng batas. At yung other things that would be discussed along the way dito sa hearing. Naintindihan natin? Para sa kaalaman ho natin ito. Kasi importante ho ito. Yun ang purpose nito eh. Wala tayong batas patungkol dito sa mga classified information sa ngayon. That's correct. There's no law No governing classification of documents or the penalties that would be imposed upon anybody who would violate such prohibition, Your Honor. You were a practitioner before, right? Yusek Yes, Vasquez? I've been a practitioner for 34 years before I You joined were a government professor of criminal procedure. and commercial law as well. Commercial law. Hindi ko natatanungin kung ilan ang binagsak mo. So, ang tanong ko rito, is there a procedure right now as part of the rules of court promulgated by the Supreme Court concerning classified documents? How to treat classified documents, how to secure protective orders, how to disclose, declassify classified documents. Meron bang procedure na binabasa ang Korte Suprema? There are also none with respect to official documents, their classification, their divulgements of such information, dissemination, etc. When you say Precisely none, because- zero? Zero as far as I know, because
since there's no law that prohibits that, nullum crimen sine lege, as they say. If there's no law, then there's no crime. So given that, then there's nothing that the Supreme Court will have But to... what would prevent the Supreme Court in exercising its lawmaking prerogatives, rule-making prerogatives under the Constitution? Normally, Your Honor, when it comes to presentation of certain sensitive documents, they do it in chambers. And that would be outside of the presence of the public or the audience, so to speak. Paano po sa pag mga regional trial court sa probinsya? Nag-leak, tapos paano po yon? Hindi alam nung RTC judge, walang rule na pinromulgate pa ang Supreme Court. Ang Kongreso naman, wala pang batas. Paano po yon? Ano mangyayari doon? Declassified na lahat, disclosed na lahat. That's the problem because it's a free season with respect to that. The only area where there could be penalties for disclosure of sensitive information would be in cases of violations of the Privacy Act. But that's another matter. Because Iba po yun. Yes. Kaya po, Director Masagka, yung po 1964 circular, yung 1968 circular, wala pa ho nung cloud, wala pa ho nung digital, wala pa ho nung social media. So nung ginawa po yun, hindi ho kasama lahat yun at wala nga hong penalty. Do you agree, Mr. Director Masagka? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor, Senator Tolentino. May I ask DOJ? I was informed during the first hearing, I was informed by people from civil service that unauthorized disclosure of these confidential documents or classified documents may be punishable under two existing laws, yung Graft and Corrupt Practices Act and saka yung Ethical Standards and Code of Conduct and Ethical Standards of Government Officials and Employees. Pwede ba silang tatamaan dito ng dalawang batas na ito? That's correct, actually. Because that's an all-encompassing law. So anybody who would be doing certain things for a fee or to giving undue advantage to certain individuals, they could potentially be, and that they do it in relation to their functions. Sabi nitong isa ni Elmer Balume, tumbukin mo lang yon. Banatan mo lang kung adik o hindi ang presidente, tapos na makapaghain ng impeachment. Minsan talaga pag tanga-tanga na, no? 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 Alam mo kaya ako, minsan natatawa na lang ako talaga sa mga ilang taong nabubudol eh. Kasi yung utak talaga medyo sumasagad na talaga eh. Yeah. Una-una, pag magpapa-impeach ka sa Kamara, magsisimula ho yan. Tanungin ho kayo, posible kaya? Alam nyo kasi bawas-bawasan yung kanunon kay Maharlika, nagiging tanga kayo lalo eh. Ha? Hindi, totoo, wala akong biro. Nakakahawa ho yung katangahan nila doon. Pwedeng bawas-bawasan yun ng kapiraso. Mga siguro kung everyday kayo nanonood, at least once a week. Kasi marami nagiging tanga sa kakapanood doon. Yung tulad na ipatawag mo yung presidente, yung mga ganong katangahan, medyo... Una, impeach mo. Paano mo pa i-impeach sa Kamara yan? Sino sa tingin mo ang susunod sa Kamara sa kanila? Hawak nga nila yan, lahat. O, sabihin na natin, sige, pumasa ng Kamara na ganun Senado nagsimula. Doon pa lang pinipresenta ang ebidensya. After na maipasa yung impeachment na yan, that's the time, tsaka papasok ang mga ebidensya. Okay? So ngayon, yung sinasabi ninyo, para lumabas na yan, ganito, ganito. Isa lang naman simple dyan eh. That PDEA links does not
say na totoong adik si Marcos. Bakit kanyo? Kasi that PDEA leaks is about the operation na dapat gagawin at napigilan dahil nga po pinigilan ng isang kung sino mang animal yun. Yun po ang purpose ng PDEA leaks na yan, yung dokumento na yan. Para patunayan na siya ay adik, ay dadaan pa ho yan sa husgado. Okay, makinig. Dahan-dahanin ko para sumaksak sa kokote ninyo. Ha? Hindi po yan kayang patunayan na adik si Marcos. Sa katunayan, sinabi na nga ni Bato that document is legit. Yun ang ending nun eh. That document is legit. Hindi naman sinabi ni Batong that document is not legit. Legit nga daw yan. Ang punto lang, hindi nagawa yung operation dahil napigilan. Na yun sana, kung totoo yung dokumento, doon malalaman kung nandun nga si Marcos. Now, kung gusto ninyong mapatunayan na talagang adik si Marcos, ilabas na ang putang inang video. Nililin lang kayo ng PDEA leaks na to. Yung video ang ilabas. Putang inan, tanga-tanga naman eh. Sorry pero mapapamura talaga ako eh. Hindi yung PDEA leaks ang magpapatunay na adik si Marcos. Yung video. Ang pogi-pogi ko ngayon, ginagalit nyo ako eh. Sayang yung filter ko. Nagigets nyo? Malapit na, June. Magkantay ka talaga, no? Paikot-ikot tayo dyan sa lintik na PDEA na yan. Kahit pa sabihin nating totoo yan, dokumento na yan, noon pa yan. Pwede ba nilang i-operate ngayon si Marcos? Ano ba kayo, tanga? Hindi ko maintindihan, nililigaw kayo niyang PDEA document na yan. Alam niyo kung bakit? Ipagpipilitan yung totoo yan. Tama, mali? Ano sabi ni Bato? Totoo yan. Ano ba pinagpipilitan nyo? Sinabi na nga totoo eh. Hindi nyo ba magets? Sinabi na nga totoo, di ba to yan? O sasabihin nyo, sige na, ano ba inaantay nyo dyan sa PDEA leaks na yan? Hindi, tanungin ko kayo, anong inaantay nyo? Sige nga ho, pakisagot nga ho ako, anong inaantay nyo sa PDEA leaks na yan? Sige, anong inaantay nyo? Na mapatunayan, sabi na nga ni Bato, totoo, di ba? Totoo nga, totoo, may butas. Nagagalit nga yung iba eh. Sabi nila, yun lang ang dahilan mo para sabihin totoo yan, may butas. Wala na kayong inaantay dyan. Totoo yan, sinabi ni Bato. Hindi ko maintindihan ano pa ang purpose ng... Hindi, tanongin ko kayo, ano pa ang purpose ng PDEA leaks na yan sa mga Maharlika fanatics? Wala, ang inaantay, adik ko, hindi lang. Eh di yung video! Tangina. Hindi mapapatunayan ng PDEA leaks document na yan kung adik si Marcos. Kasi yung operation na yan, ano ba yan document na yan? Andali. Alam nyo ba ibig sabihin ng dokumento na yan? Tanungin ko nga kayo, alam nyo ba ano yung dokumento? Baka naman kasi hindi nyo alam. Sige nga, ano ba nakalagay doon sa dokumento na yon? 'Di ba? Kung papayagan sila mag-operate doon,
Kailan ho yan dokumento? Pwede ba tayong mag-back to the future? Sa mga tangang Maharlika fanatics dyan? Pwede ba tayo mag-back to the future? O sabihin ni mo ba to? Totoo yan. Okay, balik tayo sa nakaraan. Tapos, ano natin, operate natin. Pwede ba? Ganon? Wala na. Napatunayan na nga natin totoo yung dokumento, sabi na ni Bato. But it doesn't mean yun ay enough proof to say that BBM is an addict. Lady Liz, just chill, banat bay. Minsan kasi nakakainit na ulo ng katangahan ng ibang tao dyan eh. Kung gusto nyo mapatunayan, ilabas nyo yung video. Pilitin nyo si Maharlikang ilabas niya yung lintik na video na yan. Yun lang yun eh. Huwag nang salsalin yung video na yan, ilabas na. Wala na. Gulo-gulo nyo, di ko nga alam ba't natin pa dinidiscuss tong animal na to eh. In their discharge of official I just would like to some administrative points. Number one, this committee is in receipt of deed of absolute sale ng kondo ni Maricel Soriano. So, andito si Miss Marjorie Casiban. Ma'am, can you expound on this? This is coming from you. Yes, From your Your office. Honor. Good morning po. Good morning. So, the deed of sale was executed first day of August 2012. Am I correct? Correct po. So you Mr. confirm this? Yes, correct po. And Jonathan Morales, the information you received from the confidential informant was sometime March 2012. So, inamin naman ni Maricel na siya occupant ng building na yon, but the informant went to you March 2012. Naibinta ang kondo August August. 1, 2012. So just for the record. And yung information na binigay niya sa iyo, I presume, hindi yun nangyari on the day that he reported it to you. It should be happening before. Okay, thank you. And another point is that this committee is in receipt of a letter coming from Attorney Paquito Ochoa stating therein that Nagigets nyo yung pinoint out ni Bato doon. Doon sa sinasabi ni Bato, since March yung operation na yon, pero naibenta August. So ibig sabihin, parang sinasabi ni Bato, hindi lang niya dinediretso, totoo yung dokumento. Yun yung point dito na paulit-ulit. 'Di ba? Na totoo yung dokumento na sinasabi na ngayon ni Morales. Kaya nga hindi yun ang question dito eh. 'Di ba? Hindi question dito kung ito bang dokumento na to totoo o hindi. So ang punto lang dito, paulit-ulit din sinasabi that document does not mean guilty. Kasi nga it never happened. O hindi nangyari, 'di ba? O sa madaling salita, hindi naman nadala sa korte, hindi naman nahuli si Marcos. So anong point nung paulit-ulit nating sasabihin na totoo yung dokumento? At kung pinigilan man, halimbawa, napatunayan natin, pinigilan. Halimbawa lang ha, hindi ko sinasabing pinigilan kasi hindi pa na-interview si Ochoa. Pinigilan ni Ochoa. Still, paano mo i-rewind yun at sasabihin mong
Andali, dapat hinuli natin si Marcos at that time. Naintindihan ho natin? So hindi ho kayang patunayan nung PDEA document na yon na si Marcos ay adik. Yung PDEA document na yon nagsasabi lang na totoo yung sinabi ni Pangulong Duterte dati. Ngayon, kung gusto ninyo talaga ng ebidensya, okay? Ilabas ang video. Ang hindi ko mag-gets, bakit nyo naghahanap ng ebidensya kung kayo naman ay kumbinsido na? Kung tayo naman ay kumbinsido na, bakit pa ilalabas? O bakit pa kailangan patunayan yung ibang tao? Ito na nga eh. Sinabi na nga ni Duterte yan 2022 eh. Anong sinabi ng tao? Wala. Unitae pa rin kami. Tama, mali. Yun nga yung punto natin dito eh. Kahit pang makita na nila na kung anong hinuhut-hut niya ng ating presidente, ang sasabihin pa rin ng tao, wala naman kaming pakialam dyan. Binoto nga namin yun eh. Inakusaan niya, binoto nga namin eh. O pag lumabas yung video, sigurado ako sasabihin nila, AI yan, edited yan. Yung mga taong tanga, sa tingin nyo maniniwala na totoo yung video. Hindi rin. Kahit lumabas yung video na yan, ang dali palusutan dyan. AI yan, video lang yan. Titingnan mo nga si Banat Bay, naging pogi. Eh syempre, yung mga taong 31 million tanga, sasabihin naman nila, oo nga, hindi totoo yan. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo eh. Ha? Paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo. Walang ending to. Itong issue na to, walang ending. This won't affect the minds of the Filipino para i-impeach ang presidente nila. Para sa kanila, wala kaming pakialam. Iyan ay birada lang ninyo dahil ayaw nyo kay Marcos. Yung maisip nila, kung kayo, mga Maharlika fanatic, sarado na isip nyo kay Maharlika, etong mga tanso, sarado na isip nito kay Marcos. Kahit lumabas pa yung video na yan, wala silang pakialam kung adik ang presidente nila. Nakikits nyo o hindi? Di ba ho? Di umano ha, di umano. Because this issue na adik, bangag ang presidente, hindi naging effective. Bakit ko masasabing hindi effective? Ayun, nakaupo. Ibig sabihin, no sense. Ako kung tatanungin mo, no sense. Honestly, no sense na yan. Well, hindi yan eh. Siguro, magkakaroon ng sense yan if they would pass a law about linking documents, about drug test. Kasi yun lang yung nakita kong pwede nilang gawa ng batas eh. Yun lang. Pero proving that the president is an addict? Kahit pa sabi-sabi mong paulit-ulit siya, maniniwala ba yung 31 milyong tanga?